Maraming salamat, O Diyos, sa oras na ito, sa pagkakataong ibinibigay mo sa bawat isa upang makarinig ng iyong mabuting balita. Yes, Lord, Ikaw ay kasalukuyang nagbibigay ng online piging kung saan Ikaw ang naghanda ang iyong mga salita bilang pagkaing espiritual namin. Salamat, Panginoon, sa iyong tinura na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Mga kapatid, kahit po tayo ay nasa Facebook Live, online, nawa magkaroon po tayo ng desire to hear the gospel, the Friday gospel, para sa kapurihan ng ating Panginoon. Sama-sama po tayong lumapit sa presensya ng Banal na Espiritu online. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka bang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat muli sapagkat naririto na naman. Ipapadama mo sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong habag. Magpapagaling ka online, O Lord. Maraming salamat po sa Friday Gospel na pagninilayan namin. Nawa ang Espiritu namin at Espiritu kayo magkaisa. Ngunit
Hayaan mo munang lumapit kami na may kababahang loob at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Ama, batid mo ang nilalaman ng iyong mabang lingkod. Inisip mo po ang aking puso at patawarin sa aking mga pagkukulang at kasalanan. Naway mas makita mo ang pagsisikap po sa tulong mo na may pagmalaki ka sa Facebook nila ito. At ano man ang mga pagkukulang ko sa iyo, Panginoon, turuan mo ko. Turuan mo ko na maging mapagkumbaba, na lumapit sa iyo at tumingin ng pagkabay. Ipagkaloob mo sa akin sa mga oras na ito ang karunungang kamukha kay Haring Solomon. Puspusin mo ako ng banal na Espiritu, Panginoon. Gamitin mo lamang ang aking tinig upang maging daluyan ang iyong mensahe. Sapagkat kahit ako na instrumento mo lamang yung nakikinig sa iyong mensahe, Panginoon. The wisdom, the discernment, the fruit of the Holy Spirit, my Lord. The love, the joy, the peace, the kindness, the goodness, self-control. Pagkapuspusin po ang iyong mga lingkod sa oras na ito. Kayo din, Lord, ang aking panalangin sa makakarinig ng Friday Gospel, Lord. Alam ko lahat po kami pagod physical, but of course, Lord, in Jesus' name, tanggalin mo kapaguran at i-focus namin ang iyong mensahe. Magbinhi ka ngayon sa oras na ito upang kami ay lumabog sa pananampalataya. Ang lahat ng tinadalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kay San Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ipinahayag ang panganganak kay Jesus. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinumulong Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan Maria. Siya nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyo. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak na isang lalaki, at siya tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliniman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kahit banal ang iyong ipanganganak at tatawaging anak ng Diyos. Natandaan mo ang iyong kamag-anak si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan.
ngayon ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi makapangyayari sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Amen. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon, nawa sa kasulukuyang pinapakinggan niyo ang Friday Gospel, nawa ano po man muna yung naggugulo sa inyong isipan, o meron kayong pagsubok ngayon, maaaring sa pera yan, sa relasyon, sa pamilya, tanggalin po muna natin, no? Kahit ilang minuto lang, no? Sapagkat gusto ng Diyos na pagalingin tayo spiritually sa Friday Gospel. At welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita araw-araw sa pamamagitan po ng social media. Maraming nagba-viral sa social media, sa TikTok, sa Instagram, sa YouTube, Facebook. Bakit hindi natin gamitin ang ating Facebook, ang ating cellphone para ipalaganap yung Word of God? Dapat ang nagba-viral. Kasi yun po ngayon ang kailangan natin, dahil sa dami-dami ng mga masasamang balita na naririnig natin sa social media. Kapag tayo po ay makakarinig ng mabuting balita, talagang good news po yun. Amen? Kasi salita po yun ng Diyos Amen. At ang Facebook Live na ito ay nagsimula po noong August 5, 2019. At maraming salamat sa Diyos sapagkat hanggang sa ngayon, dumaan man sa mga pagsubok, ang Facebook Live na ito ay patuloy pa rin po tayong ginagamit ng Diyos to glorify His name and His word. Amen. At nawa, lagi natin tatandaan na utos din po ng Panginoon na tayo po lagi magbasa ng Bible. Mula po yan sa Joshua chapter 1 verse 8. O kung di muna kayo makapagbasa, pwede po kayo makinig. Kamukha halimbawa sa YouTube. Di ba may mga pari dyan na everyday nagbibigay po yan ng gospel. Sa TikTok, ito po sa Facebook Live. So, ito po nga inyong abang lingkod na si Sister Angelica Dorde. Ako po ay isang Katoliko at yun po nga, nagpapagamit po ako online sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Of course, maraming salamat sa Diyos sapagkat ngayon po ay December 8, 2023. Friday Gospel po ang ating pagninilayan. Natin hindi lang po ako. Kasi sinitiyak ko naman na ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa po yan. Depende po sa ating pananampalataya. Ipinapaalala ng Panginoon na sa oras na ito, walang matalino, walang mayaman, walang mataas ang pinag-aralan. Lahat po tayo ay parang si Maria, yung kapatid ni Martha, natatabi lang sa Panginoon at makikinig, magpo-focus. Amen? Sapagkat lahat po tayo makasalanan. Hindi po natin pwede ipagmalaki na, alam ko na yung gospel na yan, alam ko na yan. Ang tanong, alam na pala po natin bakit nagkakasala pa rin tayo hanggang sa ngayon? So, ang mabuting balita is magbibigay po ng pangaral mula sa Ama natin na sa langit. Sapagkat ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Hindi naman po bababa ang Diyos para siya po ang Facebook Live. Gamit po siya ng mga tao na pwedeng, di po ba, na magpahayag ng kanyang mensahe. Kamukha po ng ginawa niya noon, kamukha po siya ng mga, humihirang po siya ng mga propeta, mga hari, hanggang sa Panginoong Hesus na nga pinadala niya, ang Panginoong Hesus diba, nasa langit na. So, nag-iwan po siya ng banal na espiritu na pwedeng gamitin ng mga preacher, pare, madre, kahit yung mga ordinaryong tao na pwedeng gamitin, may gift of preaching. Kaya kung may gift of preaching tayo, gamitin natin yun in any way, through social media, through face-to-face, kasi si Lord ang nag-i-invite sa atin, si Lord ang gino-glorify natin. It's an opportunity. Amen? Hindi po natin dapat yung palalapasin. At tayo po nakikinig. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Amen. So, hindi na po kayo yung nag-prepare, ang Diyos na, makikinig na lang po tayo. Amen. So, ang pagbasa po ay namula kay San Lucas chapter 1 verses 26 to 38. At ngayon po, sa ating mga Katoliko ay Immaculate Conception Feast. Amen. So, special na Mass. Pwede po tayo talagang mag-mass ngayon, Parang Sunday yan So, sana huwag natin inis na magsimba tong araw na ito. Balikan po natin ang mabuting balita. Ipinahayag ang panganganak kay Jesus. So,
Ilang beses ko na rin po itong napagnilayan, no? 2019, 20, 21, 22, 23. Mag-almost 4 years na. So, ibahin naman natin ngayon, no? Ang mensahe ng Panginoon. Although alam na natin to na ang Birheng Maria ay pinakitaan ni Anghel Gabriel at ibinalita na siya ang nahirang na maging ina ng ating Panginoong Jesus. Kahit siya'y dalaga, kahit siya'y malapit na ikasal. Hindi po ba? So, naririto po yung kwento ng pakikipag-usap ng Anghel Gabriel kay Mama Mary. Amen? And of course, nagkaroon po sila ng mga sagutan dyan, no? Sabi ng Mama Mary, paano po mangyayari yun? Ako'y dalaga. Amen? Sa panahon po nila Mama Mary, talagang hindi pwede yan. Mabuntis ka na hindi kakasal. Pag-uusapan ka talaga ng mga marites na panahon na yun. Sa atin po ngayon, iba. Nabuntis na ang babae, okay lang. Iba, hindi ba ngayon parang wala na Mama Mary ngayon na talagang kasal muna bago magbuntis, no? And of course, alam ng ang balita, napakaganda ng balita ng Anghel Gabriel kay Mama Mary na ikaw ang napili sa dinami-dami ng mga babae sa mundo. Di ba may dasal? Panginoong Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Amen. Napakaswerte ng ating Panginoong Jesus para isang Mama Mary ang kanya maging ina. Siyempre, hindi na mapipili ang Diyos Ama ng, diba, ng basa-basa na lang na babae. Siyempre, talaga yung pinakamalinis, pinakabanal. At talaga namang, si Mama Mary talagang ginabayan to ng Diyos mula pa lang sa kanyang sinapupunan ng kanyang ina hanggang sa, diba, magpakita sa kanya ang Anghel Gabriel para ibalita ang very, very good news. Sa palagay nyo, no? Kung si Mama Mary umayaw, sabi niya, ayoko nga. Ano kaya nang mangyayari sa atin ngayon? Nakalapit kaya tayo sa ating Ama sa langit para humingi ng tawad? Palagay ko, hindi, no? Kaya napakahalaga ni Mama Mary sa ating faith. Huwag na wag po tayong papayag na inaapi ang ating ina. Siya'y ina natin sa pananampalataya. Oo, napalpak ang unang ina, si Eva, pero nagpadala ulit ang ating Ama ng isang ina na napakalinis. Amen? Huwag natin papabayang sabihin, ay, tao lang yan, santo lang yan. Of course not. Amen? Mama Mary, we should give the big respect for her. Kasi siya pa yung unang naging alagad ng Panginoong Jesus. Biro mo ha, nanay, pero naging alagad ng Panginoong Jesus. Sumusunod sa Panginoong Jesus, sumusunod sa anak. Kaya dapat magdiwang tayo na isang Mama Mary ang nagpakita sa atin ng isang magandang halimbawa. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. So usually, ganun yung mga pagninilay sa mabuting balita na to tungkol sa pagpapakita ng Anghel kay Mama Mary. So sabi ko nga, ibahin natin ngayon. Mag-focus tayo sa mga babae. Mga kapatid, tulad ng sinabi ng Anghel Gabriel na bukod tangi kang pinagpala sa babaeng lahat. Mga girls, o mga babae dyan na nakikinig. Kamukha ko, babae ako, no? So, natawagan ko na rin yung mga lalaki na makinig kayo. Kung ano yung mga nilalaman ng loob naming mga babae. Ayan. Amen. Lahat po tayo ay may ina. Ayan. Wala naman po sigurong lumabas sa mundo na walang ina. Meron. Kinakilala mo yung ina mo or hindi, meron tayong ina. Sigurado yan. Amen? Ngunit, gusto ng Panginoon na bigyan ng pansin ang mga ina, ang mga babae. Sabihin natin kay dalaga, kay may asawa, kay lola, kay tita, sino pa ba mga babae? Babaeng teacher, madre, kahit ano, no? Ano man lang yung ang kalagayan or profesyon sa buhay. Alam mo ba na mahalaga ka, mahalaga tayo mga babae sa paningin ng Diyos? Amen? Amen, yes. Bakit?
Sapagkat tayo mga babae ay may mga katangian na nagbubungod tangi. Nagbubungod tangi na wala ang mga lalaki. Sorry mga boys, kami muna mga babae ngayon ng ni Lord, no? Ipapamper, no? Ipapakilala sa inyo. Amen? Una sa lahat, kami mga babae, kami ang nanganganak. Kami ang nagdadala ng baby 9 months. Mga lalaki, imagine niyo kayo buntis. Kaya niyo bang ipanganak ang baby? Saan lalabas? Amen. Kaya nga napakaganda ng paglikha ng Diyos sa isang babae. Binigyan ng matres. Binigyan ng monthly period. Diba? Binigyan ng dibdib para pagka ng anak merong gatas na maipapasuso sa kanyang anak. What a wonderful creation ni God, ang babae. At of course, bakit ba ginawa o nilikha ng Diyos ang babae? Sa panahon ni Eva at Adan. Kasi si Adan ay nalulungkot. Sad siya. Hindi ba siya pwede makipagkwentuhan sa leon, sa aso, sa ibon? Sabi ni Lord, oo nga, no, ang ganda ng mga nilikha ko. May araw, may gabi, may mga halaman, may mga dagat, may mga hayop sa himpapawid, sa dagat, sa lupa. Pero wala yatang nagmamatch para maging masaya yung nilikha kong si Adan. Kaya nilikha ng Diyos si Eva mula sa tabiang ni Adan. Napakabuti ng Diyos, no? Imagine nila, puro lalaki ang narito sa mundo. Ano nang nangyayari? Hindi dadami ang tao. Amen po. Kaya po kung tayo ay babae, magpakababae po tayo. Makinig ang may pandinig. Kapag sinasabi na makinig ang may pandinig, ibig sabihin importante yung message ni Lord. Ganyan po kasi sinasabi ni Panginoong Jesus, diba? Na makinig ang may pandinig. Pakinggan mo para maunawaan mo, o kung may pangunawa ka, makinig ka. Tulad na sinabi ng mensahe ng Diyos, mapalad tayo mga babae sapagkat meron tayong matres. Pwede tayong manganak. Although may mga babae na hindi pinalad na magkaanak, pero okay pag-alala, pwede mag-ampon. Di ba? Hindi naman porke hindi ka nanganak na natural na sa inyong mag-asawa, masasad ka na. Huwag. Alam mo bang mas nakakalugod sa Diyos yung nag-aano ka ng ampon? Inaampon mo yung bata na hindi mo naman kano-ano, hindi mo naman kadugo, pero minamahal mo ng buong puso. Grabe ang ano niya sa Diyos. Amen. Pero, sa mga babaeng pwedeng manganak, isa, dalawa, 12. May mga ganyan babae, ang bilis mabuntis. Mga babae, ang tagal mabuntis. Ako, 3 taon bago ako nabuntis doon sa panganay ko. Kala ko nga bawag ako Pero nagpag-check up naman kami, hindi naman. Hindi lang tiyempuhan. Okay, mag-alala, minsan kahit sabi mong 5 taon, 10 taon kayo walang anak, minsan hindi lang nyo na-tiyempuhan, hindi pa talaga panahon na ipinagkakalob ng Diyos. May kakilala nga ako, 10 taon nang walang anak Itong taon lang na to nabuntis. Hindi ba? We cannot beat the plan of God. Just be always trust and hopeful. At saka syempre, tayo mga babae, sinasabi ko nga may matres tayo, gamitin natin ito para to produce and produce. What I mean is, syempre, tayo mga babae ang ginamit ng Diyos para magdala ng baby sa loob ng sinapupunan natin. It's an opportunity. Di ba sabi ko nga may mga babaeng hindi nanganganak dahil maring baog or whatever, no? O yung na-depression asawa nila, di sila mabuntis. Pero yung mga babae na meron silang kakayanang magbuntis, kapatid, pasalamat tayo sa Diyos. Kasi ang sarap maging ina. Ang sarap na magdala ka ng baby sa loob ng sinapupunan mo. Ako, imagine ko lang, share ko na lang sa inyo 3 taon na akong walang anak. At the age of 27, hindi ako mabuntis-buntis hanggang at the age of 30. Just imagine kung gaano ako naglulong na magkaroon ng baby. Lagi ako nagpe-pregnancy test, no? Sa loob ng 3 taon, nakailang pregnancy test na ako.
Hanggang isang araw, after 3 years, dumating na yung ikatlong taon, wala na, parang sawa na ako, no? Parang, meron ba? Wala. Minsan nga, ayoko na parang nadi-disappoint ako, no? Hanggang isang araw, naisipan ko na tingnan. Basta, nagay ko lang, wala na excitement. Pag ganun pakita ko, ano to, naduduling ba ako? 2 linya. It's positive. At hindi ko ma-explain kung ano ba reaction ko. Ako ba'y matutuwa? Ako ba'y malulungkot? Mixed emotion. Pero isa kong ang natatandaan ko, tumakbo agad ako sa asawa ko. At sinabi ko, gagising ka, tingnan mo to, muntis ako. Di ba? And it's a joy. It's yung kagalakan. Na finally, yung pagtitiis mo, yung paghihintay mo, binigay na ni Lord. Kaya nga, di ba, kailangan natin magpasalamat sa Diyos. Makinig ang may pandinig, mga babae. Kung ikaw ay nilikha ng Diyos bilang isang babae, magpakababae ka. May matris ka. Pwede kang gamitin ng Diyos to reproduce. Maging co-creator niya para magkaroon ng panibagong buhay dito sa mundo. Eh kung babae ka, gusto mo babae din, paano kayo magre-reproduce? Sayang ang matres. Samantalang meron diyang ibang mag-asawa na maaaring may depression yung babae, hindi siya makapag-conceive ng baby. Siguro, i-wish niya sana na, pwede ba ka na lang matres mo? Para, mabuntis ako. Hey, it's an opportunity. Huwag nating palitan kung ano yung natural na binigay sa atin ng Diyos. Same sa lalaki. Kung lalaki ka, magpakalalaki ka. Sayang ang pwede mong i-produce na gwapo, matalino, mabait na anak. Hindi yung lalaki ka, gusto mo magkaroon ng matres, magkaroon ng dibdib. Kapatid, sayang. Biyaya yun ng Diyos. Maraming lalaki hindi makabuntis ang kanilang asawa. Pero ikaw, kumpleto, pwede kang mag-reproduce. Pwede kang creator ni God. Ba't di mo ginagamit yung opportunity na yan? Samantalang yung iba, babayad pa ng mga milyon-milyones sa ibang bansa para kumuha ng surrogated mother, para di pa ipaplant pa sa iba. Amen. Which is, hindi rin naman kalugod-lugod sa Diyos yun. Yung sperm cell mo, at egg cell mo, ipaplant mo sa ibang babae. Amen. Sabi ko nga sa inyo, iba na ang mundo ngayon. Iba na. Nagkakaroon na tayo ng fast technology na minsan ang gusto ng tao higitan niya yung kaalaman ng Diyos. Ay, si Lord, nag-create siya ng tao. Mag-create din ng mga scientists ng mga gamot, mga equipment, instrument, para karoon ng test tube baby, no? Hindi na siya natural. Sa panahon na ito, uso-uso ang mga instant Amen? So, kailangan magkaroon tayo ng pagninilay sa ating sarili. Yes, I'm a woman and I will be a woman. Masarap kayo maging babae. Amen? Kung sa lahat, ikaw ang nililigawan. Diba? Kung 10 yan ang nililigaw sa'yo, may choices ka. Masarap kayo maging babae. Pwede mong ayusin yung sarili mo. Make-upan, yung buhok, yung damit. Ang sarap maging babae. Kaya sayang kung hindi niyo ini-enjoy ng ibang babae yan at ayaw nila maging babae. Diba? Yung mga babae na ayaw nila sa lalaki. Excuse me, nandidiri ako. Gusto nila kapwa babae. Ganon din sa lalaki. Ayaw ko ng babae, nandidiri ako, no? Ba't ka mandidiri sa babae? Yan ang inilikha ng Diyos, babae at lalaki, para magmahalan, maging isa, mag-produce, magparami ng tao sa mundo. Amen? Nangyayari na lang ngayon yan kasi nga, yan ang gusto ng tao. Kahit wala kayong sinasaktan, hindi kayo nangaano ng kapwa nyo, ang tanong, nasasaktan natin ang Diyos. Kaya dapat, sumunod tayo na babae sa lalaki, lalaki sa babae. Amen. So, punta tayo ulit sa babae, no? So, ano pa ang pwedeng maging katangian natin mga babae? Tayo ay pwedeng maging ina, maging mother. From pagiging dalaga, single, pwede tayo maging mother. At ano ba ang definition ng mother?
Mother, siya ang ilaw ng tahanan. Amen. Ilaw ng tahanan. Bakit ba napupundi ang ilaw ng tahanan? Saan ang konsumisyon sa mga anak? Konsumisyon sa asawang ng bababae? Konsumisyon sa mga problema bilang ina? Wala nang ma-spend na budget? Wala nang pera? Naghihirap na. Samantalang sabi na ikinasal sa hirap at ginhawa, sa lungkot o ligaya, till death do us part. Amen. So, kung ang mother ay ilaw ng tahanan, dapat spiritually maging ilaw din tayo sa ating mga anak upang dalhin sila sa Diyos. Sapagkat kabilin-bilan sa atin na palakihin natin ang ating mga anak sa aral ng Diyos. Ikaw bilang isang ina, paano mo pinapalaki ang iyong mga anak? Makinig ang may pandinig. Sa panahon ngayon, sorry pero prangka kasi ako magsalita Wala akong pakialam kung may tamaan man. Kasi hindi naman ako nang huhusga Ako'y sumusunod lamang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi, wala naman kaming karapatang mga pare, mga preacher, wala kaming karapatang mag-judge kasi makasalanan din kami. Ang sinasabi ko lang is yung katotohanan na dapat nating ipahayag ang mabuting balita nang walang takot, with boldness. Kasi salita to ng Diyos Hindi tayo pwedeng magtabi na, ay teka ayokong sabihin to kasi nakikinig yung pinsan ko baka ma-offend. Kapatid, ginagamit tayo ng Diyos para ipakita sa ating mga kapatid ang katotohanan na pilit na binubulag ng dyablo through social media. Amen? Ang dami mo nang makikita sa social media na ipinagkakalandakan ng mga sikat na artista, sikat na vloggers, na eto kami. Wala kami sinasaktan, wala kami tinatapakan, eto ang buhay namin. Paano kung followers ka nun? Iniidolo mo yun. Ano mangyayari? Kagayahin mo. Kaya nga, di ba, may mga ibang tao na kung ano yung suot ng idol nila, sinusuot. Kung ano yung salita ng idol nila, ginagaya. The way yung idol nilang magdamit, mag-talk, kumilos. Kaya mag-ingat tayo. Kaya nga dapat nakakanig tayo ng salita ng Diyos para alam natin, teka muna, tama ba yung ginagawa niya? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Tama ba to? Amen. Tama ba to na yung premarital sex? Tama ba yung pakikiapid? Tama ba? Hindi ba? Meron tayong basihan. Kasi alam nyo, napakahalaga na nakikinig tayo ng salita ng Diyos sapagkat ito yung pamantayan natin sa pagpunta at pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sa mga nakaraang gospel, ano po ba sabi? Di lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ay gospel po yan kahapon. Amen. Kaya dapat ang ina, bilang ilaw ng tahanan, alam naman natin si Jesus ay ilaw ng sanlibutan, tayo ang naka-assign para bigyan ng magandang pangaral na according to God's word ang ating mga anak. Ang take note mga lolo't lola, hindi lang mga anak. Kung napalpak na kayo sa mga anak nyo na napalaki nyo ng hindi aral sa Diyos, magsimula kayo sa mga apo nyo. Yung kaso ini-spoil nyo yung apo nyo Huwag ganun. Alam niyo mga bata ngayon, sobrang talino. Matalino pa sa lolo't lola. Kapag sinabi mo sa apo mo, hoy, huwag mong galawin yan. Hoy, magpo at opo ka. O, painin mo yan. Yan ang masarap. Yan ang masustansya. At nakita ng apo nyo na ginawa niya yung pinagbabawal nyo. At natawa pa kayo. Yung apo ko talaga. Grabe talaga. Ay, nako, patay tayo dyan. Sinusubukan kayo ng mga bata. Ang mga bata ngayon sinusubukan ng matatanda. Kung sinabing ayaw, di ba sabi nga, the more na nanggigigil, pinipigil lalo nanggigigil. Nakita nyo, ayaw. Itong lola ko o itong nanay ko, yun naman pala, pag ginawa ko, di mo ako papaluhin. Sasabihin, may multo doon, wala naman. Hindi ba? Once na nakita nila na hindi ka very firm sa sinabi mong pagbabawal, gagawin nila yan. At kapag ginawa nila yan, edi ikaw talo.
Kaya nga dapat napalakihin natin ang ating mga anak sa pangaral ng Diyos. Amen. At ang obligasyon nyo mga kabataan ay sundin ang inyong mga magulang. Respect your parents. Makinig kang may pandinig. Respect, mahalin ang inyong mga magulang. Isa sa mga utos ng Diyos. No matter what. Kaya naging mabuti silang ina o ama, love them unconditionally. Sabi nga ng Panginoong Jesus, bigyan mo yung kaaway. Kung yung kaaway pinapaibig, yung pa kayo magulang, hindi natin pwede sabihin na, ba't siya mamahalin? Pinabayaan niya kami. Bakit ko siya mamahalin? Ganito. No. Mahalin mo. Kung naging masama ang magulang mo nung maliit ka, pagtanda niya, alagaan mo. Huwag ka papatalo sa masama. Gantihan mo ng mabuti ang masama. Sapagkat ang paghihiganti ay sa Diyos lang. Ang pagpaparusa sa Diyos lang. Amen. Tayo, ang trabaho natin, kaya tayo nabuhay sa mundo, para paglingkuran, ibigin ng Diyos, ang buong puso, isip, kaluluwa. Amen. Amen. Our God is a jealous God. Gusto ng Panginoon, siya lang yung mahal natin. Kasi siloso siya. Kaya nga yung unang utos love God above all. Bakit? Kapag mahal na mahal mo na ang Diyos ng buong buo, walang kahati saka palang magbubunga yung pagmamahal mo sa Diyos ng pagmamahal mo sa asawa mo, sa anak mo, sa kaibigan mo, sa kaaway mo. Yun. Kaso ang tao ngayon mas mahal ang tao kaysa sa Diyos. Ang tao ngayon mas mahal ang kayamanan kaysa sa Diyos. Lahat yan. Di ba sabi nga, yung gospel na naman, anong sabi? Maglalaho ang lahat ng mga kinababaliwan natin dito sa mundo. Mga wifi, internet, kayamanan, kasikatan, katanyagan. Ngunit kahit isang salita ng Diyos ay hindi mawawala, maglalaho. Kaya mga ina, mga babae, o kahit hindi kayo ina, kahit sabihin na natin tita kayo, kapatid kayo, okay? Maging ilaw tayo ng mabuting balita. Lalo na ang mga nanay. Pag may ginawang masama o hindi maganda yung anak, kaya dapat nakikinig talaga ang nanay ng gospel o nagbabasa ng Bible para alam niya kung paano niya ituturo. Ngayon ang mga bata, sige, pakain ng junk food, soft drinks, hotdog, lahat ng processed food. Kapatid, pag lumaki yan, ikaw mangungunsumi. Bakit? Puro sakit ang aatupagin niya, ang magkakaroon niya. Maliit pa lang pakainin mo na ng mga gulay. Maliit pa lang pakainin mo na ng palaya. Ng okra. Tingnan mo paglaki niya, yan ang hahanapin nila. Why? Totoo yan. Maliit pa lang mga anak ko, pinapakain ko na ng laswa yan. Alam niyo yung laswa? Pinaghalong dahon ng kalabasa, mga dahon na iba't ibang dahon yun Tapos pinapakulan lang sa kamatis. Amen. Ang palaya. Kumakain mga anak ko. Bakit? Kasi nga pinalaki mo. Kung ano yung kinalakihan nila. Sabi nga, ang kawayan, pag malaki na, mahirap na yung ituwid Dapat maliit pa lang. Hindi maliit pa lang, sige, anak, ito yung junk food. Anak, ito yung hotdog. Ano tayo dyan? Diba? Hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos. Nagkakasala tayo sa Panginoon. Kasi pinagkatiwala sa atin yung mga anak na yan ikaw, brother Rabong Mangabat, ilan ba anak mo? 10. Paano palalakihin yan? Sige nga, ang mga bata pa na may iba't iba ugali. Hindi ba? Maging ilaw tayong mga babae. Hindi lang sa ating mga anak kahit sa ating asawa, sa ating kapatid. Yung kapatid mo, yung kaibigan mo, may problema, lalapit yan sa'yo. Ano may advice mo? Sige, maghiwalay na kayo mag-asawa, di ka nagkasundo Di ba? Kung busog ka, babad ka sa salita ng Diyos, alam mo kung anong advice sa Kanya. Godly advice. Amen? So, una sa lahat, kamukha ni Mama Mary, siya ay naging ilaw. Maliwanag sa isip niya na kahit naguluhan siya, sandali, alam niya na ito'y utos ng Diyos. Na siya ay
magiging instrumento para maging ina ng Panginoong Hesus. Tayo ba, malinaw ba sa isip natin ngayon na instrumento tayo dapat ng Diyos para maging ilaw sa ating kapwa, sa ating mga anak? Amen? Pangalawa, since ang babae ay yun nga, nanganganak para maging ilaw. Amen? Dapat tularan natin ang Panginoong Hesus, mga kabataan. Sabi ni Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kumbaga masasabi natin na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pag-asa nga ba? Kamusta na ba kabataan natin sa panahon na ito? Ano bang generation? Naririnig ko merong mga Generation X, Millennial, di ba? Generation. But spiritually, evil generation tayo ngayon sa mga kabataan. Sorry to say, pero usually ganyan na makikita natin. Bakit? Sapagkat ang kabataan ngayon hindi na interesado sa salita ng Diyos. Mas interesado sila sa mga social media, yung mga idol nila, ng mga group girls dyan, o girl groups, or kaya mga masyadong fashionista na minsan labas na kung anong lalabas. Amen, no? O kaya kung minsan makita mo sa mall, kakain sila, hindi na sila nagdadasal, selfie na, so nawawala na yung values, no? Kamusta na ba? Pag-asa na ba talaga ng kabataan, ng bayan, ang kabataan? Or talagang masasabi natin, excuse me, Angel! 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 Nandito na yung Shopee, ano ba kayo? Baba na! Ayan, ang sinasabi ko! Yung mga kabataan, may hindi siya Shopee. Nagpe-Facebook live ako eh. O, diba? So, parang kasi iba na kasi ang social media ngayon eh. Kumbaga masasabi natin na isang pindot mo lang, pwede ka nang umorder ng ganito, hindi ka na kailangan pumunta ng mall, hindi ka na kailangan pumunta sa tindahan nyo. Diba? Ang bilis. Kaya na ngayon ang mga kabataan, nasasanay natin sila na maging magaan ang buhay. Hindi nila naranasan yung mga hirap natin. Eh, diba, brother George Brother George na noon, bago ka makakain ng, sabi ko nga, ng sinigang na baboy, kailangan mong pangpuntahan sa puno yung sampalok, kunin, ilaga, pigain, bago malagay sa sinigang. Eh ngayon, instant na lahat eh. Ang daming instant. So, napakahirap po na, wait, sino ba to? Yan yung mga, pasensya na po kayo, ganyan talaga pagka live. Ganyan po talaga pagka live. Minsan mayroong tatawag ng Shopee, minsan may tatawag na unexpected, minsan nagluluko yung internet. Kaya naalala ko tuloy si Brother Francis na andun na ayaw pa makapasok sa Facebook live. Ayun po. So ayun nga, sabi ko nga po na iba ang kabataan dapat ay pag-asa ng bayan. Pero yun nga, hindi yata nagiging pag-asa, kundi imbis na matuto sila, mapalakas sila sa araw ng Diyos, wala. Nagiging pariwara. Alam niyo kasi, ang pag-asa ng bayan ay kabataan kung nagsisimula yan sa tahanan. Kaya napakahalaga na ang mga magulang ay ang sentro ay ang Panginoong Hesus. Kasi pag nag-away na yung mag-asawa at pareho na sila may pride, punta na sila sa utos ng Diyos. At ika-away tayo ng away. Ano masabi ng Diyos? Si Lord ang referee. At ang pagpapalaki nila sa kanilang mga anak ay aral ng Diyos. Kapag gano'n ang sistema, ang si Kristo ay nasa tahanan, i-assure mo na paglabas ng anak mo sa inyong tahanan, guided yan ng Holy Spirit. Hindi na kinakailangang CCTV or whatever, i-check mo palagi. Hindi, kasi alam na nila kung ano yung dapat nilang sundin bilang mga anak. Baka alam nila na pag gumawa ako ng masama, kahit ako nakita ni mama, alam ko kita ako ng Diyos. Yan tayong CCTV sa langit. Amen. Na kumbaga, alaya may tumatawag naman. Teka muna po, ako po ay nagpe-Facebook live, wag po muna po kayo tumawag.
Amen. Sandali lang po, may tao na naman. Sandali lang po. Ano yan? Wait lang po, mababa na. Ayun. Diba? Hindi nila ako narinig. May aircon eh. Maingi. Maingi sa taas. Nandito ko na ako sa baba eh. Anyway, ayun nga. Nasa baba ako. Ayun nga po, sinasabi ko na dapat ang kabataan, ang sa henerasyon na ito, ay makakitaan natin ng takot sa Diyos. At yun yung nagagaling din sa loob ng tahanan. Sa mga magulang, kung paano nila ito pinapalaki. So, napakahalaga ng role natin. Kasi tayo ay co-creator ni God. Amen? Kaya dapat ang respect sa atin ng mga anak natin. Pataas. May respeto. Samantalang noon, naalala ko, sa panahon ng, malit pa ako, no? Yung lola ko, pag tinignan ka yun, hindi ka na makakibo. Diba? Takot tayo. Tingin pa lang tatay natin, hindi tayo makakibo. Kasi merong corporal punishment noon eh. Nakakatingin tayo ng tsinelas, ng walis, ng tingting, ng stick, pamamalo. Eh, samantala ngayon, hindi na pwede yan. May batas na hindi pwedeng palo-palo ka dyan, isumuka ng anak mo. Diba? Pero, for me, dapat hindi yung tinanggal eh. Kasi, pwede mo naman paluin ang anak mo na may pagmamahal eh. Hindi sa mga masamang parte na masakit talaga. Di ba yung sabi tayo sa puwet eh. Hindi ba? Ang nangyayari tuloy, nagiging malakas ang mga loob ng bata ngayon. Kaya maraming batang matigas ang ulo, mga rebelde. Amen. So, kailangan nating isipin bilang mga babae, no? Mga babae na napakalaki ng role natin. Kung ang Panginoon, ang Mama Mary, binigyan ng malaking role. Siya ang magiging ina ni Jesus. At hindi lang yun, magiging tagasunod. Alagad, unang alagad na babae. Eh, tayo din. Dapat natin tularan si Mama Mary. Ano bang meron katangian si Mama Mary? Una siya ay, masunurin. Obedience is the key. Sobrang yung masunurin. Kahit alam niya mapapahiya siya sa kalagayan niya, sinunod niya. Sabi niya, mangyari nawa ang sinabi mo sa akin. Sabi niya sa anghel. Ganun ba tayo pag sumusunod tayo pag may utos ng Diyos, sinasabi ba natin, Lord, let your will be done. Not mine, Lord. O nangangatwiran tayo. Nagko-comment tayo na, di ba, Lord, ayoko niyan. Ayoko niyan, Lord. Di ba? But Mama Mary, 100% ang kanyang itinurugo na opo, without complaining. Amen. Tingnan niyo sino pa ba ang mga babae sa Testament o sa Biblia? Si Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, alam naman natin ang kwento niya, siya ay napakasamang babae. Siya ay bayaran. At 7 demonyo nga ang pinaalis sa kanya ng Panginoong Jesus eh. Amen? Anong pinapakita doon? Okay, pagpalagay natin naging masama tayo noon, no? Mga babae. Pero, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbalik loob. Kasi, lahat naman ng mga alagad niya, kay lalaki, kay babae, lahat naman yan galing sa kasalanan eh. Sa masamang buhay. Pero, tinalikuran ng mga yun. Para sa Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon. Kaya tingnan mo si Maria Magdalena, talagang very faithful siya sa Panginoong Jesus. Hanggang sa, di ba, namatay na nga ang Panginoong Jesus, inilibing, di ba, hinanap niya, sabi, nawawala ang Panginoong Jesus sa kanyang libingan. Di ba? Ano niyo tayong mga babae, very compassionate tayo eh. Malambot ang ating mga puso. Lalo na sa ating mga anak. Totoo, di ba? Pakalambot ang puso natin. Amen. Pero teka muna mga guys, hindi meron din kaming hidden weapon. Dapat yung katakutan. Alam niyo kung ano yun? Ang babae, sa relasyon ng isang babae sa lalaki, pag ang babae na ang bumitaw sa relasyon, matakot ka na.
Kasi hindi ka nababalikan yan. Maliban na lang, kung siya ay nagbalik loob na sa Diyos, at pwede kanyang patawarin, kaya kanyang patawarin. Pero usually, pag ang babae ang haba ng pasensya sa'yo, ang babae inuulawa ka, tapos inaabuso mo, pag yan bumitaw sa'yo, hindi ka na niya babalikan. Kahit lumuhod ka pa. Kasi ang babae, pag nagmahal yan, talagang todo. Hindi ka mukha ng iba na hindi nagseseryoso. Amen. So, kailangan nating maramdaman yung nararamdaman o naramdaman ni Mama Mary. Kailangan tayo mga babae, meron tayong karunungan, ilaw, para matanglawan yung ating mga anak, asawa natin, kapatid natin, sino man, na kapwa natin. Sa mag-asawa importante talaga ang babae, ang talagang mas may kaalaman sa mabuting balita. Bakit? Mas disiplinado kasi kaming mga babae. Ang tatay, lagi naman nagtatrabaho yan ang nanay naiiwan sa bahay. Usually, di ba, sa Pilipinas, ganyan. Pero, of course, ang babae ngayon, huwag na nating maliitin kasi doon, panahon nila Jose Rizal, bawal magtrabaho ang babae. Babae ka, diyan ka lang. Magsulsi ka, magluto ka, maglaga ng mga anak mo. Ngayon, hindi na. Meron na mga babae nagiging presidente, senador, mga babae nagiging pulis, bombero. Di ba? So, ano ibig sabihin nun? Nagkakaroon na ng equality. Kayang gawin ng lalaki, kaya gawin ng babae. Pero hindi nyo kayang mga anak, ha? Kami lang yun. Di po ba? So, masasabi natin na ang Diyos, actually, God is a fair God. Naniniwala ka na ba na ang Diyos ay fair? Pantay siya kung tumingin sa kanyang nilikha. Kasi, ang kaligtasan, ino-offer niya sa lahat Mayaman, mahirap, mataas mo ng pinag-aaral, hindi. Ang kaligtasan, ino-offer niya sa lahat. Hindi niya pwede sabihin, ay mayaman to, hindi ko to offer. O mayaman to, offer ko to. Maraming mabibigay ko sa simbahan. Hindi. Ang pagpasok sa langit, binibigay yan sa lahat. Sa mga gustong nagbalik loob sa Diyos. Amen. Ibig sabihin, wala sa material na bagay. Hindi natin mabibili ang passport papuntang langit. Di ba? Kaya kahit mahirap ka, nandun yung kayamanan Kasi ang salita ng Diyos, kayamanan yan Akala natin ang kayamanan yung mayamang-mayamang ka sa buong mundo, nakaka-travel ka sa iba't ibang bansa, mataas ang pinag-aralan mo, magandang bahay mo, kotse, business, etc. etc. Hindi. Kamangmangan yan at kadukhaan yan sa harap ng Diyos. Kung kapos naman tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Yun kasi ang basihan ng Diyos, ng ating mga puso. Anong nilalaman? Sapagkat kung nasaan ang puso mo, naroon ang kayamanan mo. Amen. Pero ang puso ni Maria, nasaan? Sa Diyos. Sa Diyos. Kaya mayaman siya. Kahit asawa niya, isang karpintero, mayaman siya. Nasa kanya ang Panginoong Hesus. Nasa kanya ang salita ng Diyos. Ang pagsunod. Kaya ang kayamanan, dapat basihan natin, hindi material. Yung material, second na lang yan. Pag mas mayaman ka sa Diyos, yung mga bibigay sa iyo ng Diyos materially, ano na lang yan, yung extra blessing na lang yan. Yung bang tipong kahit mawala yan, basta ang Diyos ay nasa sayo, stand firm. Sapagkat hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos kung hindi mo kakalimutan ng sarili mong buhay. Kung hindi mo kakalimutan ng ina, anak, asawa, kung hindi mo magpapasa ng sariling krus. Yan ang paglilingkod. At yan yung ginawa ni Mama Mary. Kinalimutan niya lahat, pati pride niya, pati kahihiyan niya, na dalaga, magbubuntis, para maglingkod sa Diyos. Amen. Dapat tayo maging karapat-dapat sa Panginoon. Ay, naisip ko nga pala na yung gospel no kahapon na bakit sinabi doon na Panginoon, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ba dito sa mundo, iba't ibang profession natin? May attorney, doktor, may police, housewife, diba? Pero doon sa gospel na yon, binigyang diin ang mga preachers,
ang mga tagapagpahayag ng mabuting balita. Kasi, yung profession na yon o yung paglilingkod na yon, yun talaga ang tinututukan ng Diyos na, eto, si brother ganito, gagamitin ko para maging preacher sa ganitong community. Itong pari na to, gagamitin ko to. Di ba? Hindi namang binigay na example doon sa gospel kahapon na, eto, si attorney. Di makulangan. Ito yung isa-sample ko ha. Kasi nagdadasal to sa akin Lord, Lord, Lord. Hindi ba? Hindi porke nag-delay minister tayo, nag-preacher tayo, pari tayo, lector commentator tayo, o leader tayo ng isang malaking grupo, meron na tayo 100% assurance sa langit. Hindi. Sabi nga, yung sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos, yung nagtitiis hanggang wakas, yun ang papasa sa langit. Kaya wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Pag ginagamit tayo ng Diyos, magpagamit tayo. Kasi wala tayong ipagmamalaki. Pinapahiram nga lang tayo Amen? Huwag tayo maging greed. Pamahagi natin kung anong meron tayo, our talents, our treasure, our skills. Kasi ganun si Mama Mary. Ano man ang meron siya sa buhay niya that time, ibinigay niya ng buo. Parang babaeng balo, ibinigay lahat. Kahit kusina lang natira sa kanya. At yun ang gustong paglilingkod ng Diyos. Yung buo. Para sa Panginoon. Amen. Biro mo, napakabata ni Mama Mary that time. Palagay natin, 16, 17 years old. Wala pa sa tamang edad. Pero lapitan ka, sabing, huy, mabubuntis ka, 16 years old. Sa panahon natin ngayon yan, parang yan. Hindi ba? Na-rape? Pero sa kanyang kabataan ng kanyang isipan, matured ang kanyang pananampalataya. Tayong mga tao kung kailan senior citizen ka na, at saka ang dami pang kaaway. Tumatanda ka naman, pabawas-bawas naman yung kaaway, kasi baka kunin ka na ni Lord anytime. Forgive na. Ayan na, yung sama ng loob, kay ganito, kay ganyan. Ipagsabahan mo sa Diyos. Hindi ba? Mahirap kasing mamatay tayo bigla na galit na galit tayo kay ganito, galit tayo, kasi hindi tayo binayaran ng utang. Kasi sinaktan tayo, chinismis tayo. Hindi pwedeng ganun. Amen. Kaya nga, ang mga ngaral, kamukha ni Mama Mary, ay talagang ipinunto ng mabuting balita kahapon. Nabanggit ko lang, naalala ko po kasi. Kasi kung ikaw ay mangangaral, pari ka, syempre, nag-aaral ng theology. Ilang taong kang nag-aral, 10 taon. Tapos hindi ka pa pwede mag-asawa. Tapos ikaw pa yung mismong gagawa ng kasalanan. Paano pa yung pare? Paano pa yung teacher? Kaya di ba sabi ng Panginoon, di lahat ng tumatawag papasok sa langit. Yun yung nasusunod sa kalooban ng Diyos. At may parusa yun. Kasi, hindi naman natin pwede sabihin sa araw ng paghukom na, Lord, nangaral po ako ng salita ng Diyos. Pari po ako sa ganitong community. Ano sasabihin ni God? Di kita kilala. Lumayo ka sa akin. Yun ang siguro ang pinakamasakit na statement na pwede nating marinig. Ang Mama Mary, hindi siya ganun. Hindi siya ganun. Alam natin na humarap pa siya sa Diyos. Anong sasabihin? A good and a faithful servant. Halika, pasok ka sa aking kaharian. Makisalo ka sa aking kagalakan. Amen. Mama Mary, meron siyang confidence. Alam niya na nagagawa niya mga bagay na imposible sa tulong ng Diyos. We cannot do anything without God. Naalala ko tuloy yung binigay ni Sister Librada kahapon na t-shirt ng kalap. I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesus. For God, nothing is impossible. Amen. At ganyan ang Mama Mary. Ginawa niya lahat. Kasi, sino kakampi niya? Ang Diyos. Pag sa'yo ang Diyos, may labang pa ba sa'yong iba? Wala na. Nasa kanya na lahat Amen. Kailangan lang po talaga tayo na magpakatatag. Bilang isang ina, ang pagiging ina ay noble profession. 24 hours tayong nanay. Amen. Ganyan din ang pananampalataya. Dapat 24 hours yung ating trust, ating pagmamahal sa Diyos. Amen. Sapagkat si Mama Mary, ang kanyang puso, buong-buo sa Panginoon.
Amen. Tayo po, nawa, matouch ng mabuting balita. Ano bang mga anghel ang dumadating sa ating buhay ngayon? Ito ba'y napoprosper ba tayo sa ating business? Sa ating pag-aaral? Sa ating relasyon? Materially? Yun ba yung mga anghel na dumadating sa atin ngayon? O mas hinihintay natin yung anghel spiritually na magbabalita na tigil mo na yung bisyo mo. Magbalik loob ka na sa Diyos. Patawad ka na. Sana ganun ang mga anghel na dumadating sa atin. Isang anghel na kamukha ni Anghel Gabriel na nagdadala ng mabuting balita. Kasi pag hindi ganun, hindi anghel yung dumadating sa atin. Sugo ng demonyo yun. Kampo ni Satanas. Nasasabihin, sige na, magalit ka dyan, magtanim ka ng galit dyan, walang kwenta yan, walang utang na loob yan. O iwanan mo na yan, wala kang mapapala dyan. Amen. It's our choice. We can be Mama Mary or not. When it comes to character. Amen. Mga babae, mahalaga tayo sa paningin ng Diyos. Mga lalaki, mahalin nyo ang inyong mga asawa o girlfriend. Gusto nyo kami magpasakop sa inyo? Pakita nyo muna yung pag-ibig ni Kristo sa amin. Kayo bang bubugbog ng mga asawa nyo? Amen? Bakit nyo sasaktan ng babae? Anong laban? Bakit? Tawag mo na si Pacquiao, yun nasaktan mo. Pero ang babae, wag mong dadampi. Kahit dulo ng daliri mo. Sapagkat pag ginawa mo yan, isipin mo na ang babae sinasaktan mo, ang mukha ni Virgin Mary. Kaya mo bang sampalin ang mukha ng isang Mama Mary? Amen. Huwag kang magsawa. Matigas ang ulo ng asawa mo, huwag kang magsawa. Tayo hindi pinagsasabaan ng Panginoon Dahil tayo nagkakasala. Kapag nagkakasala ang ating kapwa, dapat tayong mas mahabag sa Kanya. Bakit? Sapagkat siya ay may sakit espiritual. Kaya kung yung asawa mo, walang ginawa, kundi mag-alak, magbarkada, huwag kang magsawa. Parte yan ng pagiging may asawa sa buhay, sa hirap at ginhawa. Magpasalamat ka pa sa Diyos Yung asawa mo lasinggero, dahil sa pagiging lasinggero niya, humaba yung pasensya mo. Always see the good side of the trials, the good side of the problem. Kasi kung ang problema, if-focus mo lang as problema, as full of negativity, hindi mo makikita na mabuti ang Diyos. Hindi mo makikita na sa 10 biyaya ng Diyos, isa lang ang nainis ka na wala na yung siyam. Amen. Dapat lamang nating maramdaman na ang Panginoon, kay lalaki ka, kay babae ka, gusto lahat tayo maging kawangis ni Mama Mary sa pagsunod. Napakamasunurin. At pinalaki niya talaga na masunurin ang Panginoong Hesus. Biro mo, hindi pa panahon na siya'y maghimala ang Panginoong Hesus na gawing alak yung tubig sa kasalan sa Kanaan. Hindi pa ginawa ng Panginoong Hesus kahit hindi pa niya panahon maghimala. Grabe ang respect ni Jesus Christ kay Mama Mary. Kaya mahalin nyo ang inyong mga ina. Hindi porke may asawa na kayo, hindi nyo na tinatawagan. Hindi nyo na hello. Paano kung kunin na ni Lord yan? Saka mo pa sasabihin sa kabaong niya na, Mama, mahal kita, miss kita, I'm sorry. Mahalin nyo ang inyong mga ina. Kasi isa lang yan. Walang papalit dyan. Kahit may asawa ka na, bilang isang inang matanda na, hindi na sila material Hindi na material ang tinitingnan nila na. Tawagan mo, Mama, I love you, I miss you. Tago siya sa puso. At pakihin man ngayon yan, dala niya hanggang kabatayan niya yung I love you mo. Hindi yung porke may pamilya na tayo, may asawa na tayo, mga anak, hindi natin inaaning-anay natin. Amen. And I miss my mom. Namatay na yung nanay ko na napakabait. Maalalahanin, namimiss ko yung nanay ko. Napaka-thoughtful nun. Kahit expired na pulbos, ibabalot nun sa dyaryo para ibigay lang sa akin. Kasi mahal niya ako.
sorry na miss ko yung nanay ko. Kasi yung hirap ng ina. Ayaw kang padapuan sa langaw, sa labo. Yung hirap ng ina na siya nagturo, magsulat, magbasa. Tapos ngayon professional ka na, marami ka nang alam kung sagot-sagutin mo, parang hindi ka naging walang alam nung maliit ka. Mahalin niyo yung inyong ina. Lalo na kung matanda na sila. Ipasyal niyo sila. Kaate niyo sila. Kasi one day, hindi natin alam. Hindi natin alam. Maala sila. Kung naging masama man ang inyong ina, mahalin niyo pa rin sila. Mas mahalin niyo sila. Sapagkat mas nakakalugod sa Diyos ang minamahal mo, yung mga taong hindi makakaganti ng pagmamahal. Mahalin niyo ang inyong ina. Kasi binigay nila yung buhay nila sa inyo. Hindi mahirap, hindi madali ang maging ina. Isang pabo na sa hukay at naranasan ko yan sa bunso ko. 2 anak kong mga babae. Lahat normal delivery. Nung sa pangatlo na after 5 years, kasi malaki ang tanda ng bunso ko sa panganay ko. Panganay ko 23 years old na. Bunso ko 14 pa lang. Pero dahil sa gusto kong mabigyan ng anak, yung asawa ko na lalaki, kasi nga 2 babae na, ginambol ko yung sarili ko kahit may edad na ako nung ako ay manganak. Sabi ang menopausal baby na nga yung anak ko. Pero salamat sa Diyos, ang gwapo-gwapo ng anak ko, ang bait. Ang pangalan niya, Emmanuel. Yung pinangalan ko sa kanya, God is with us. Dumating ako sa time na gustong-gusto ko siya, nasasabik ako sa kanya. Talaga pinanalangin ko sa Diyos na bigyan ako ng anak na lalaki. Nung dumating na siya, nung sinilang ko siya, ayaw ko siyang makita. Bakit? Nagkaroon ako ng postnatal depression. Kaya mahalin niyo yung nanay niyo. Kasi pinangarap kayo niyan, pinagdasal kayo. Nakikiusap ako sa inyo, hanggat may oras pa, mahalin niyo yung nanay niyo. Kasi hindi na yan babalik kahit kailan. Bigyan nyo kahit kapirasong panyo pag birthday. Diba? Kasi ang nanay, yan ang unang-unawa sa atin. Yung nanay ang tatanggap sa atin. Magtatanggol sa atin. Kamukha ni Mama Mary. Mahal na mahal niya ang Panginoong Jesus. Tagapagtanggol niya sa Panginoong Jesus hanggang kamatayan. Hanggang sa krus, sa paanan ng krus at doon ng Panginoon. Ang Mama Mary din niya iniwanan ng Panginoong Jesus. Amen. Kaya nawa tayo, mga ina, mahalin natin yung ating ina. At mahalin natin yung mga anak natin, kapwa natin. Tandaan nyo to, makinig ang may pandinig. Saka mo palang nakikita ang value ng isang tao kapag wala na siya. Hintayin mo pa ba yun? Gusto mo ba mabuhay sa mga memories na lang? Amen. Pabaunan natin ang magandang memories ang ating mga senior na mga magulang. Every day, tell them, Ma, I love you. Ma, thank you. I'm sorry. Kasi darating ang time na kahit gabi mo yung I love you, I'm sorry, thank you, di na nila yung maririnig. Di na nila yung ma-appreciate. Kaya sana maunawaan natin na kung mahal natin ang ating asawa, mas mahalin natin ang ating ina. Sapagkat wala tayo kung wala sila. Hindi pinagpapalit mo yung asawa mo, yung nanay mo sa asawa mo, pinakampihan mo. Hindi. Mga mother-in-law,
Wala kayong dapat kakampihan sa inyong mga anak at sa inyong Vienna or whatever o manugang. Dapat always in the middle kayo. Sa gitna kayo dapat lagi. Be a peacemaker. Ilaw yan. Hindi na pag nag-aaway yung mag-asawa, kampi ka sa anak mo. Be a peacemaker. Yan ang gusto ng Diyos. Maging peacemaker tayo. Amen. Sensya na kayo, naalala ko yung nanay ko. Bait-bait talaga ng nanay ko. Ayun naman, nakakais naman eh. Sabi ko na nga ba eh, pag ito yung gospel, pag nanay na pinag-uusapan, naiiyak ako. Pagka talagang itong pinahayag ka pa nga na kay Jesus eh. Amen, nagiging emotional ako kasi totoo naman talaga eh. Totoo naman talaga na napakahalaga ng ina na hindi kayang gampanan ng role ng isang tatay ang role ng nanay. Kaya nga, mga mag-asawa, kung kayo maghihiwalay, dahil sa mga pride nyo at hindi nyo iniisipan yung mga mararamdaman ng anak nyo, malaki ang pagkakasala, pananagutan sa Diyos. And of course, merong mga mag-asawa na naghihiwalay na sabihin natin natanggap ng mga anak na kanya-kanya na silang partner, pero deep inside their hearts ng mga anak nyo, wish nila sana na buo yung pamilya nila, totoong nanay, totoong tatay. If you decide na maghiwalay sa iyong asawa, stay single dad, stay single mom. Hindi yung nakipaghiwalay ka na nga sa asawa mo, kasal kayo, ikukuha ka pa ng iba, ano yun, stages na kailangan talaga Jesus Christ is center of your relationship. Kasi nung magpakasal naman kayo, hindi naman kayo sa tao nangako eh, kundi sa Diyos. We're committed to God, to love, for better, for worse, for richer, for poorer, till the gospel. Kaya mga kabataan, lalo na mga babae, bago kayo magpakasal, mag-isip kayo, hindi porke nabuntis, papakasal na. Amen. Kasi pag once na pinasok mo na yung pag-asawa, hindi yan madali eh. Kasi dalawang tao kayo na magkaiba ng kinalakihan, dalawang tao kayo na magkaiba ng pinag-aralan, ng paniniwala, magkaiba kayo ng favorite color, favorite food, tapos magsasama kayo sa isang bubong. Tsaka mo pala madidiscover na, ay, lakas pala niya maghilip pag natutulog. Ay, gusto niya sinigang, ako gusto ko masaras ang ulam. Diba? Adjustment. Kaya kailangan talaga na ang mag-asawa, si Kristo, ang center. Si Mama Mary, ang isa sa mga karakter ni Mama Mary, yung pagiging masunurin. Amen. Nawa, tinamaan tayo ng gospel na ito. Walang tinamaan ako sa nanay. Hindi po ba? Yan, sabi ko nga sa mga anak ko, mga anak, mahalin niyo ako ha. Kasi, may sila ako dito sa mundo. Palaking ko kayo sa aral ng Diyos. Amen. Kasi pagka ganun, yung mga anak mo, pag sila naman na nagkaroon ng family, mga anak, kung ano yung tinuro mo, tuturo din nila. Amen. So, tayo po ay magkaroon ng closing prayer. Ama sa langit, maraming pong salamat sa iyong pag-ibig na inalay sa amin, pagbibigay mo sa iyong ina sa amin, ang Birhen Maria. Dalangin namin, Panginoon, na katulad ni Mama Mary, maging masunurin din po kami sa iyo. Karoon ng mababang kalooban, maging matyaga at mapagtiisin, na kaya namin ialay ang aming buhay para sa iyo. Naway, maging Mama Mary kami na nag-aalaga ng pag-ibig, ng pagtitiwala. Dalangin ko po ang lahat ng mga kababaihan sa oras na ito, mapaina, dalaga, ano po man ang profesyon sa buhay, them, bless them, O Lord, na bigyan ng liwanag, maging ilaw sa pananampalataya, maging ilaw ang kanilang tahanan, maging ilaw sa kanilang pinagtatrabahuan, maging magandang halimbawa. Dalangin ko, Panginoon, na ang mga kababaihan, lalo na mga kabataan, na sa kabataan pa lang nila, makilala na nila ang Panginoon. Ang lingkod na sila
maglilingkod sa iyo, O Diyos. I also pray for the family of Pangalabat, Charles Friends, Sister Cecil, Sister Yana, lahat ng pamilya, na nawa si Kristo ang maging sentro ng kanilang pananampalataya upang buo ang kanilang pamilya. At nananawagan ako, manalangin ako, Panginoon, in Jesus' name, sa mga kagalingang pisikal, may ubo, may sakit ng ulo, may high blood, diabetes, malakit ang katawan, lagnat, cancer, ano bang pisikal na karamdaman. In Jesus' name, live na live pong magbigay ka ng kagalingan, Panginoon. Pero higit sa lahat, Lord, yung spiritual na karamdaman natin, ang pagiging namin maramot, mainggitin, hindi makapagpatawad, makasarili. Lord, pagalingin mo kami upang sa ganun, ang pinaka himala na gusto mong makita sa bawat isa namin ay isang makasalanang nagbabalik loob sa iyo. At yan ang greatest miracle na pwede mong gawin sa oras ito. In Jesus' name, in mighty Jesus' name, Amen. Patatagin mo pa aming pananalo sa Panginoon. Dalangin ko ang bansang Pilipinas, Panginoon, ang buong bansa na pag-ibig, pagsunod, ikaw maging ilaw. At itong Facebook Live na ito, ang limang lingkod, panalangin kong patuloy mong gabayan, bigyan ng karunungan, kababanan ng kapagpapayan, na yung araw-araw ang mabuting balita. Maraming po salamat, Panginoon. At ang lahat na ito, dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, Isa, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa mensahe niya. Ang ganda. Na ano ko. Anyway, inibitahan ko po kayo na manood ng Daily Gospel Monday to Saturday 6 PM. Pero kamukha ngayon medyo naaga ako, no? Kasi minsan may kailangan gawin eh. Kaya kailangan agahan, no? Pero minsan po, pag may guest preacher din ako, nag-iiba din ako minsan ng oras. Depende sa kanilang availability. Pero usually po, Monday to Saturday, alas 6 po ng hapon o gabi, ang pagla-live. Mas maganda manood ng live, no? Pero kung hindi kayo makapanood ng live, pwede nyo ba pong i-replay? Punta lang po kayo sa aking Facebook account na Angelica Dorde, o sa aking YouTube account na Angelica Dorde. Pa-subscribe na lang po para someday makapag-live tayo sa YouTube kung lalabi ng Panginoon. And of course, kung meron kayong prayer request, Thanksgiving, pwede nyo po kayong PM at isasama po natin sa ating closing prayer. O kung gusto nyo i-add ko kayo bilang member sa Word of God group chat, pwede din po. I-add ko po kayo. And of course, kung lalabi ng Diyos, ito na po yung mga guest preachers na titirang araw ng December. December 5, Brother Derek. December 11, Brother Noel Sibal. 12, Brother Jerry Nadate. December 13, Brother Raytan. December 14, Brother Toti. December 15, ang iyong abang lingkod. December 16, Brother Jerry Viray. 17, 18, ang iyong lingkod. December 19, Brother Francis. December 20, ang iyong lingkod. 21, Saint. 22, Brother George Menjoro. 23, 24, 25, kasi magpapasko na yan ako po ang gagamitin ng Diyos. December 26, Brother Bong Mangabat. Sister, December 27, Sister Angelica Guevara. Siya po nasa Canada ngayon. Canada ba? Australia? Dito ako. 2 PM po siya. 2 PM kasi siyempre alam naman natin iba yung oras sa ibang bansa dito. So 2 PM po siya Philippine time. Sa December 27 yan, Wednesday Gospel. December 28, 29, 30, 31. Ako na po to. Maliban na lang ako merong sasagot. Kasi meron pa ako ibang mga tinawagan na guest preacher na hindi pa sila tumutugon eh. Anyway, in Jesus' name. And of course, pagkalinggo, 6 AM po tayo. Siya nga pala sa December 14, si Brother Toti Golinko, 9 PM naman siya. Kasi sabi niya sa akin, marami daw siyang gawain that day, kahit gabi na daw. Thank you, diba? Kahit pagod na siya, at least magbibigay siya ng magpapagamit siya sa Panginoon. And of course, yun, December na.
And of course, sana po lagi po tayo magkaroon ng desire to listen the word of God as our spiritual food. Amen. And of course, kantahan natin si Mama Mary sapagkat siya karapat dapat. Okay, maraming pong salamat. And of course, pakishare na lang po itong Friday Gospel, December 8, 2023, sapagkat ito po ay Great Commission. Utos ng Diyos from Mateo, chapter 29, verse 19. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhin niyo sila sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, i-glorify natin ang God. Salamat sa Kanya. I-share natin sa ating timeline o sa ating group chat ang gospel ngayon. Huwag natin ikahiyayan sapagkat kapag kinahiya natin ng Diyos, ikakahiya din tayo ng ating Panginoong Hesus sa harap ng Ama. At kung lolobin ng Diyos ang December 9, 2023, Saturday Gospel, muli alas 6 ng gabi, tayo po ay magsama-sama pagnilayan ang mabuting balita. Huwag po natin kalimutang magsimba para sa Mama Mary sa feast niya. Magpasalamat tayo sa ating ina. And of course, huwag tayo makakalimot na magdasal bago matulog. Sa humingi ng tawad, nagsisi, at ginising po tayo sa panibagong araw, December 9, 2020. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Amen. Ang lahat ng ito ay papuri sa Diyos. To God be